Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison. Willard, hindi lang isa kundi 3 bagyo ang minomonitor ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na nga dyan ang Tropical Depression Neneng sa loob ng PAR sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan si Tropical Depression Neneng at 375 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. After ni Neneng, naging tropical depression na rin or mahinang bagyo kagabi ang low pressure area dito po sa may West Philippine Sea. Nasa layo itong 890 kilometers naman kanluran ng extreme northern Luzon at palayo naman sa ating kalupaan patungo dito sa may southern China. Samantala, may isa pang bagyo tayong minomonitor sa may gitnang Pasipiko na posibleng makaapekto sa bansa sa susunod na linggo. Huling namataan ng tropical storm with international name na Sodel sa layong 3,005 kilometers silangan ng Mindanao at may taglay na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Sa latest track ng Pag-asa kay Neneng, sa susunod na 24 oras, kikilos ang bagyo patungo Okinawa, Japan at northern Taiwan, saka ito lalabas ng PAR at posible maging LPA na lamang sa Biyernes ng umaga. Ang bagyong Sodel naman, mananatili sa dagat Pasipiko at dadaan ng Northern Mariana Islands ngayong weekend at wala pang aasahang anumang epekto sa ating bansa. However, may tsansa po na pumasok ito ng PAR sa Lunes or Martes at tatawagin sa local name na Obe. Kaya ka-weather, antabayan na lamang po ang magiging galaw nito sa mga susunod na araw at ang magiging epekto nito sa hanging habagat. Sa mga nagtatanong po sa Luzon kung meron pa bang aasahang pabugso-bugsong ulan, ang sagot po dyan ay meron pa dahil magiging malakas pa rin ang habagat sa susunod na 24 oras. Pinakamatindi ang ulan simula ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw sa may Pangasinan, Zambales at Bataan, habang may 50 to 100 millimeters na ulan din hanggang Huwebes po ng hapon. Dito po sa may Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, halos buong Central Luzon, halos buong Calabarzon at Occidental Mindoro. Kaya ka-weather, iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na sa mga binahan lugar nitong nagdaang araw at lumayo sa mga landslide-prone areas at rumaragasang tubig. Sa weather forecast ng Pag-asa bukas, August 20, araw po ng Huwebes, sa Luzon, magbaon pa rin ng payong at kapote kung lalabas ng bahay dahil meron pa rin light to heavy rains. Dito po sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, again, halos buong Central Luzon, dito rin sa may Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang may mga lugar na sa Luzon bukas na posibleng kaunti na lang ang ulan o sumisilip na ang araw. Kabilang na dyan ang mainland Cagayan Valley, pababa ng Aurora, Quezon, Laguna at dito rin sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Pagdating sa Visayas, bukas, asahan po ang mga pag-ulan pa rin dito sa bahagi ng Iloilo at Antique habang ang natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga isolated na ulan at mga saglit na mga thunderstorms. Then pagsapit po sa Mindanao, mainit at maalinsangan pa rin po ang mararamdamang panahon bukas dahil hindi umaabot dito ang hanging habagat. Asahan sa umaga or around 10 in the morning hanggang alas 4 po ng hapon, mainit at maalinsangan ng panahon at matataas po ang mga heat indices, lalo na sa mga syudad at malapit po sa mga beach. Kaya payo po ng Pag-asa, uminom pa rin po ng tubig and make sure na meron tayong protection po sa direktang sikat ng araw. At yan muna napapanahong balita ngayong Miyerkules. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga ka-weather. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.